Okay na? Okay na? Okay. Okay, so today, the Bureau of Customs, no, sinoli namin yung sa mga diskaya, yung 17 out of dun sa ilang mga sasakyan na sinis namin. Ano. Etong 17 na sasakyan na to, no, after sa investigation namin, napatunayan namin na nagbayad naman yung mga importer nila ng karapatang mga buwis. So walang violation. Lahat ng to, in-import ng mga legitimate dealers, car dealers natin dito sa Pilipinas. So, upon review, wala hong nakitang any irregularity, no, ang Bureau of Customs pagdating sa mga papeles, pagpasok at pinagbayaran nitong 17 mga sasakyan na to. No? May listahan ho kaming ibibigay sa inyo bilang aming press release at nandun po nakalatag yung 17. No? Simultaneously, andito rin ho ang Bureau of Internal Revenue. Sila naman ang magpapaliwanag kung ano yung ginagawa nila dito. Sige po. Magandang hapon po sa inyo lahat. In connection with the audit cases, the tax audit cases of the Discayas and St. Gerard, the BAR today has served warrants of seizure and warrants of constructive distraint on 19 vehicles that are here in this compound. So yun po yung ginagawa ng BIR dito ngayon. So with the constructive distraint, that is to preserve the interest of the government in the event that the assessment cases are finalized. No? With respect to the Diskaya couple, alam naman natin na na-file na yung criminal case. But yung kanilang civil liability is still being finalized, and the issuance of the warrant of constructive distraint is to preserve the interest of the government in connection to that audit case. Yun namang St. Gerard, meron na silang final assessment, and so warrant of seizure naman yung in-issue ng BIR that is towards the collection of the taxes that are supposed to be paid. Yun po ang, kaya po nandito po ang BIR, and I understand we'll also come out with a press release na pwede niyong gamitin. Thank you. Okay? Yung 17 at 19 cars, are they overlapping? No, yung dalawa kasing dalawa kasi hindi ko siya kotse. Bali 19 yung sinoli talaga namin. 17 kotse, dalawang UTV, no? Yung ultra terrain vehicles, no. Yung dalawang Linhai T-Boss 550. Sa kasa din siya or sa legitimate dealer din siya binili. And upon our review, wala ring nakitang pagkakamali, no, sa deklarasyon, sa binayarang buwis nitong mga UTV na to, no, yung ultra-terrain vehicles. Yun din po yung subject sa seizure ng Yung pong apat na nasa pangalan ng St. Gerard, yun po yung may seizure po. Ilan po? Apat po. Apat. Yung pong 15 naman nasa pangalan ng couple, ng Diskaya couple. Kaya yun naman po naka-constructive distraint. Hindi pa po pursuant to a collection, but rather in connection with the audit case, naka-distrain na rin, hindi na rin nila pwedeng galawin yan. We're talking about the same set of cars sa POC at saka yung pinutukayo ninyo. Paano po ang mekanismo? Ibabalik pero kukulin nyo para ganun? Parang ganun po yung nangyari. Opo, kami po ay ni-implement naman po namin yung authority namin under the tax code. Kaya nasabay ho doon sa pag-turnover naman ng customs. So, ayan po, nandito po kami for that. Sir, ipupulo out ba ng BIR yung sasakyan from the facility? Hindi naman po, ang intention po is isisilang dito lang sila. We've served the appropriate warrants. So, dito na lang po yung safekeeping for now. Ano po yung susunod? Doon sa mga subject to the warrant of seizure, then that will go through the process of auction para maging collection. Doon sa distraint naman, basically hindi pwedeng galawin yung mga sasakyan.
dahil nga may ongoing tax audit case na in the event na pag naging final po yun po yung pwedeng gamitin para ma-fulfill yung kanilang obligation sa gobyerno. Sir, magkano po ang obligation line total sa BIR? Yung sa BIR po, yung sa St. Gerard po, meron pong assessment na almost 1 billion, nasa 988 million. Yung pong sa couple po, yung sa ipina-finalize po yung assessment, pero may mga indications po nasa several billion po yung kanilang liability. The 19 cars will not suffice to cover for the liabilities. Hindi po. I believe hindi po aabot. So there will be, ito po is, of course, ito po yung for now, pero hanggat hindi po na fulfill yung buong obligation, then we will just proceed with what yung mga authorities under the law to collect the whole amount. Sir, other matters, please, mabilis lang. Sir, may press release ng BIR kahapon na merong ongoing tax audit sa businesses related to the Vice President at kay Attorney Manasseh Scarpio. Your statement, please. I'm sorry, I'm not authorized with that to discuss that matter po. At least, can you confirm na merong ongoing tax audit? Well, I believe nasa press release na po yun. So, yun pong nasa press, yun din po yung alam ko for now.